Ika-9 na kabanata, may maririnig na mga yapak na papalapit sa direksyon ni Jae-hwan. Matutulis na pangil at parang lobo na may sungay ang itsura nila. Napalilibutan na si Jae-hwan ng mga ito, habang si Jae-hwan ay nakatayo lang at nakaabang sa kanila. Kaagad na umatake ang grupo ng halimaw na may sungay patungo kay Jae-hwan, ngunit sa isang iglap, isang mahinang saksak ang ginamit ni Jae-hwan, at kaagad na hati ang katawan ng halimaw. Habang napalingon siya sa likod niya, isang mas malaking halimaw ito. Kaya napaisip siya na hindi uubra ang isang mahinang saksak, at ginamit ni Jae-hwan ang kanyang normal na saksak, dahil dito walang kahirap-hirap na nabutas ang katawan nito, kahit sobrang laki at mas malakas ito sa ibang halimaw. At pagkatapos niyang patayin ang grupo ng halimaw, ay isa-isa niyang kinuha ang mga sungay nito, lahat ng mga halimaw dito ay parang mahihina lamang. Sambit ni Jae-hwan, at may narinig siyang boses na paparating. Nagsasalita ito nang hindi niya maunawaan na uri ng pananalita, ito ay parang may tinutukoy, ang mga nakuha ni Jae-hwan sa halimaw, tinuro nito si Jae-hwan. Kahit na aktibo ang suspisyon na katangian ko, hindi nito buong inilalahad ang lahat ng sinasabi ng halimaw. Sungay ba ang pakay ninyo? Kung ito nga, kailangan magkaroon tayo ng kasunduan, ibibigay ko ito sa inyo kapalit ng pagsabi, kung saan ang lugar na ito. Tanong ni Jae-hwan, ngunit umatake kaagad ang insektong halimaw, kaagad niyang sinugod si Jae-hwan upang patayin, ngunit umilag lang dito si Jae-hwan. Hoy, may anti ng nilalang, pag pinagpatuloy mo pa ito, papatayin ko kayong lahat. Sambit ni Jae-hwan habang umiilag sa atake nito. At dahil hindi ito tumitigil, sinangga ni Jae-hwan ang atake, mamamatay na kayong lahat. Pagkatapos masambit ni Jae-hwan ang katagang ito, sa isang iglap lang ay kaagad niyang natalo ang mga insektong halimaw. Ngayon, tatanungin kita, nasaan ba ang lugar na ito? Sambit ni Jae-hwan, at hindi pa rin ito nagsasabi ng impormasyon tungkol sa lugar na ito, puro mga kakaibang salita ang nilalabas nito. Kaya binunot ni Jae-hwan ang antena ng insektong halimaw, at nasumigaw ito sa sakit. Magsalita ka sa lingwahe na maiintindihan ko, sambit ni Jae-hwan habang nakadagan siya sa sugatang insektong halimaw. Papatayin ko ang mga tao, sambit nito habang kinagat niya ang kanyang dila at namatay. Ang walang hiyang halimaw na ito ay kinagat ang kanyang dila upang hindi na makapagsalita. Akala ko, mahihinang nilalang sila, pero hindi pala, may malakas na loob sila. Sambit ni Jae-hwan habang nakatingin sa nabunot niyang antena ng insekto, at itinanim niya ito sa lupa. Wala man lang akong nakuha kahit isang katiting na impormasyon, pero may makukuha kaya akong kagamitan na may pakinabang. Sambit ni Jae-hwan habang naghahanap ng kagamitan sa mga patay na insektong halimaw. Maliliit na dimensional bag, nagbibigay ng paglalagyan, ng mga kagamitan para mailagay sa isang dimensyon, parang storage room o inventory sa laro. Maganda ito, dahil mula nang makaalis ako sa tore ay hindi ko na nagamit ang interface ng sistema, kaya di ko rin magamit ang inventory mula sa tore. Akala ko na magagamit ko ito papunta sa Great Land. Pero masaya na rin ako, gumagana ang suspicion, na aking katangian para masilip ang mga impormasyon ng mga bagay-bagay. Sambit ni Jae-hwan, habang tinitignan ang mga kagamitang nakuha niya sa mga insektong halimaw. Isa na rito ang bato, ang Spectre Crystal, ito ay pwedeng gamitin upang puwersahang mapalakas ang spiritual na kapangyarihan ng isang nilalang, depende sa lakas ng bato. Iba-iba ang mga kulay nito, pero lahat sila ay may hawak na ganito. Mga alahas kaya nila ito. Basta siguradong may halaga ang mga ito. Sa tingin ko iiwanan ko na ang iba, dahil hindi na sapat ang aking lalagyan. At biglang kumilos ang armas ni Jae-hwan, ito na naman siya nanginginig, at kinuha niya ito. At biglang naging bibig ang balisong na hawak niya. Kinain nito ang mga natirang kagamitan na nakuha ni Jae-hwan. Pagkatapos ay meron pa siyang napansin na mga kagamitan. Kasama na dito ang isang mapa, ang mga nakasulat dito. Mirage 3, Chaos, ano ang Chaos? Wala naman ito sa mga ibinigay na impormasyon ng demonyong iyon, sambit ni Jae-hwan. At nagpatuloy siya sa paglalakbay, habang sa kabilang parte ng lugar, ay may mga halimaw na hinahabol ang mga tao. Isang magandang babae ang kasama rito, napatingin ang babae sa isa niyang kasama, at pinatamaan ito sa binti ng kanyang balisong. Napasigaw ang lalaki, aray, sigaw ng lalaki, oh.
Sorry, pasensya na, hindi ko sinasadya, gusto ko itong itapon sa direksyon na yon, sambit ng babae. Ah, ganun ba? Ayos lang ito, huwag kang mag-alala, sambit ng lalaki, ngunit sa isipan nito, magpasalamat ka na isa kang cute na babae. Ngunit paano kaya ito, umabot dito sa aking binti, at nagpatuloy sila sa pagtakbo. Ngunit humingi na naman ng tawad ang babae, bakit ka humihingi na naman ng tawad, ano ba ang ginawa mo ngayon, sambit ng lalaki. At may napansin ng grupo nila, sandali isang halimaw na may dalawang sungay yun. Hinahabol siya nito, hoy huwag kang pumunta dito, sambit nila. Ngunit nakatawa lang ang babae na patungo sa kanilang direksyon. Habang si Jaehoon ay nakatingin sa kanila mula sa itaas ng burol. Mukhang ang babaeng iyon ang pinakamalakas sa kanilang lahat, ngunit bakit siya tumatakbo? Hindi ba silang lahat ay magkakasundo? Sa puntong ito ay maari lahat sila ay mamatay, paano kaya nila natapos ang tore kung ganito sila kahina? Sambit ni Jaehoon sa isipan. Halika at tanggapin mo ito, Flame King's Breath. Sambit ng isang lalaki habang pinapakawala ng isang katangian. Tutulong din ako, sambit ng babae, pero ang tenga ng lalaki ang natamaan, sanhi, na mapahinto ito, at mapasigaw sa sakit. Patawad, sambit ng babae habang nakangiti, lintik kang asong babae ka. Sambit ng lalaki, ang sakit mo naman magsalita, para tawagin akong ganon. Gusto ko lang naman tumulong, sambit ng babae, mukha ka bang tumutulong, puro ako ang punterya mo. Sambit ng lalaki, ngunit nasa harapan na ng lalaki ang halimaw, na handang lumunin siya. At tumalon si Jaehoon sa bangin, isang atake ang kanyang pinakawalan sa ulo ng halimaw. At kaagad itong bumagsak, ang dugo nito ay umabot sa muka ng lalaki. Napatingin ito sa kung sino ang may gawa nito, at ang espada niya ay umiilaw, wala nang buhay ang halimaw. At si Jaehoon ay nasa taas ng ulo nito, anong klaseng nilalang ka ba? Napatanong ang lalaki habang nakatingin kay Jaehoon. Nagkasundo sila na paghatian ang mga nakuhang sungay ng halimaw. Kaya sinama si Jaehoon sa grupo nila. Mataas na uri ang halimaw na may dalawang sungay. Kaya maganda ang kanilang pakikitungo kay Jaehoon, habang ang babae ay nasa likod nila at parang may iniisip. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa may dalawang sungay, hindi akalain ni Jaehoon na mataas na klase ng halimaw iyon, dahil sa pagdating niya ay napabagsak lang niya ito gamit ang normal na saksak. Patuloy ang kanilang pag-uusap, habang naglalakad, at ang babae, ay nakakagat sa koko ng kanyang daliri, at matalim ang titig, patungo kay Jaehoon. At siya ay humakbang at nagtanong, sino ka bang talaga? Ano ang iyong pagkakakilanlan? Sambit ng babae, napalingon si Jaehoon, walang sino man sa buong chaos ang may kakayahan na mapatomba ang halimaw na may dalawang sungay gamit ang simpleng pagsaksak, sino ka ba, at saan ka galing? Sambit ng babae, habang nakikinig si Jaehoon, siya ay nagsalita, chaos. Ano ba ang chaos na sinasabi mo, sambit ni Jaehoon habang nakaharap sa babae ng malapitan, at nabigla ang babae. Ano uli ang sabi mo, sambit ng babae.